Ako, ang tingin ko, yung mga nagpilato at pumutak, pagsisimula pa lang mga kababayan ng Blue Ribbon Committee Investigation, yung mga naghugas kamay, nagpilato, yun mismo. Kasi ang ibig sabihin na naghugas kamay, may dumi, kaya naghugas. Pumutak, sabi ng mga matatanda, ang manok pag pumutak ng itlog. O, diba? Pero siguro may mga nandun din na tahimik lang, pero guilty rin. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung matindi mga kababayan na pahayag ni Senator Ping Lacson. Sabi dito ngayon sa report ng Politico News, Senatong Ping says some senators also profit from fraudulent flood control deals. Malamang ito yung pinapatamaan ni... Nakita ko lang ito dito sa kakalat-kalat sa social media. Investigador suspect. Baka ito ang nasa isip ni Ping Lacson. Yan Centerways Construction and Development Incorporated, kaibigan in campaign donors, contractor. Isa pa, CLTG Builders in Alfrego Builders in Supply, tatay at kapatid, kontraktor. Former DPWH Secretary Mark Villar, isa sa dapat magpaliwanag bilang dating DPWH Secretary, pero siya yung nag-imbestiga. Tapos ito si Joel Villanueva, taga Bulacan, Wawaw Builder, 7 billion ghost project. Tapos yung mga district engineers, mga kababayan, na tinanggal, laging nakakasama ni Joel Villanueva sa mga okasyon. Karab Ilbos. Yes, tapos po ni Marcos loyalist na si Benji Contreras. Sabi niya, pictures paint 1,000 words. As reported by Billionario, picture perfect BFFs. Photo showed Joel Villanueva's cozy ties with alleged Bulacan flood scam kingpin Henry Alcantara. Report ng Billionario News. Ayan po. Na. Sanggang dikit mga kababayan, alagan man din sila magkakilala. Diba? Mga kababayan. Kaya sabi dito, mga reactions ng mga netizens, yung mga nag-forthwith sa pagdepensa sa sarili, sila ata talaga ang nakinabang. Sabi ni Michelle Mitch, sabi ni J. Lord Pimentel, ipokritong pastor. Sabi ni Gemma Ligero, kinocompute na niya sa cellphone kung ilang milyon ang mapupunta sa kanya sa project na yan. Hypocrisy at its best. Sabi ni Iyang, sinungaling anak pa ng pastor. Sabi ni Bruce Lee Feliciano, wala na talagang delikadesa, dignidad, napakamanhid na nila. Sabi ni Cora Kabog, sa polka, boy dila. Sabi ni Juliet Buwan, hugas kamay si boy dila, akaboy sulsul, tas nakita ko to. You see? Go, go, go. Senator Ping Lacson. Ubaran mo yung mga sinatong nakasama mo. Yan sabi ni Ping Lacson. Sa paniwala niya, may mga senador ang nagkinabang from fraudulent flood control deals, hindi lang mga congressmen. Sasabi dito po, Lacson, whose anti-corruption crusade saved billions of pesos in public funds, said his investigation would not spare fellow senators if evidence would show that they also lined their pockets with kickbacks from anomalous government projects. Tapos, may dalawa na tayong kilala at inamin nila, mga investigador na suspect. Di ba? Kaya sabi nga natin, tama yung proposal ni Tito Sen, Independent Commission, ang dapat na mag-imbestiga. Kasi hindi man pwede na mag-imbestiga ang suspect.
Tama pa? Sabi dito, several House members earlier cried foul for allegedly being singled out in the biggest corruption controversy under the Marcos administration. I'm not saying that it's just members of the House. It is possible that some senators introduce insertions for such projects and may even profit from the 25% share for the funder or proponent of the insertions from the flood control project cost, sabi po ni Lacson sa radio interview. Ako, ang tingin ko, yung mga nagpilato at pumutak, kapag sisimula pa lang mga kababayan ng Blue Ribbon Committee investigations, yung mga naghugas kamay, nagpilato, yun mismo. Kasi ang ibig sabihin na naghugas kamay, may dumi, kaya naghugas. Pumutak, sabi ng mga matatanda, ang manok pag pumutak ng itlog, o, diba? Pero siguro may mga nandun din na tahimik lang, pero guilty rin. Ayaw lang na magsalita kasi baka malata, lalong malata. Di ba po, mga kababayan? Sabi ni Ping, I'll put it this way. There may be senators and House members na malamang konektado to anomalous flood control project, sabi po niya. He stressed that he would rather gather evidence than prematurely name colleagues who could be implicated. Hindi mo na niya pinapangalanan. Pero yung mga senador na nanghugas kamay, pumutak, yan sigurado ang nangitlog. Dumipinsa na eh. Hindi pa inaakusa, dumipinsa na. Di ba ganun ang guilty po? Mga kababayan, may pauna ng salita na baka masabit. Mina-mindset na yung mga mamamayang Filipino na baka pag-abot ng oras ang pangalanan, lalo't lugar nila yung nakitahan mga kababayan ng mga multo, guni-guning projects ng mismong ating Pangulong Bongbong Marcos. O, diba? Yun. He pointed out that lawmakers anya have the power to propose amendments or insertions in the government's annual spending plan, a process critics have long flagged as vulnerable to abuse. Sa isang exclusive interview ng Politico News, Senate President Francis Chis Escudero was believed to have inserted 142.7 billion pesos in the 2025 General Appropriations Act. Bulacan, the bailiwick of Senate Majority Leader Joel Villanueva, was the biggest recipient of the supposed insertions with more than 12 billion pesos for various infrastructure allotments. But Escudero flatly denied the claim, dismissing it as a demolition job supposedly mounted by the same individuals behind the impeachment of Vice President Sara Duterte. Sabi kan mga gurang, digdi sa Bicol, ang kabayo, pag may lugad, minakirad. O, diba? Malamang ito na po. Diba? Ayaw pang pangalanan po ni Ping Lacson. Pero in due time, pag nakakita na ng mga ebidensya, directly linking. Pero mula sa kanyang bibig na mismo, sinabi niya, inamin niyang tumanggap siya ng 30 million na campaign donation mula sa isang kontraktor. Ayan Centerways Construction and Development Incorporated, si Chis Escudero. Inamin na niya, ano pa? Validation na lang, mga kababayan ang kailangan. Pero hindi na nga kailangan ng validation kasi mismo na niyang inamin. Di ba? Kung nag-deny, di i-validate. Sabi ni Lacson, he was hoping na yung kanyang privilege speech nung Wednesday at saka yung aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos would encourage the public to report other graft-tainted infrastructure projects. Lacson cited fraudulent flood control projects linked to Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Sabi niya, I'm hoping the end game is that big fish will be held accountable, charged, prosecuted, convicted in jail, so they will not be emulated. Kasi niya, so long as there are those who exploit the system,
others will follow their bad example. Sabi po ni Lacson, the legislator's penchant niya for budget amendments was the very reason he had long pushed for more transparency in the budget process. It will be easier to trace anomalous or ghost projects to the congressman or senator who propose insertions for it. Kasi niya, when you insert, you have claim or royalty or the right to choose the contractor for the project. Mismo, mga kababayan, mabuhay si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, sumobra niya kasi yung kanilang self-confidence na kung saan dinisregard na nila yung public perception, dinisregard na yung public opinion, dinisregard yung public need, lahat ng tungkol sa publiko. Sinarahan na nila yung kanilang mga mata dahil nga hindi na makontrol yung greed. Sinagad na hanggang sa umabot sa ghost project para lahat kinita na. Moderate kasi your greed. Di ba? Sabi ni Ping Lacson, control your greed. Hindi makontrol. Hindi na nakontento. Ang contractor po, necessarily, siyempre contractor negosyante, kailangan may tubo sila sa kanilang sa kanilang kontrata, sa kanilang negosyo. Ang mga tamang tubo, kontrata, mga 10% lang. Di ba? Ang ginawa nila, kasi hingi yung mga politiko, congressman o kung anong posisyon, senador, pwedeng mayor, gobernador, advance pa yan mga kababayan. Minsan nga, sa mga naririnig natin, nagkakandidato pa lang, lalo kung re-election. Yun na nga po, nangangapital na po ng milyon-milyon. Yung mga kontraktor, may mga sinusupport sila para sila yung magiging favored contractors. So nangyari, 40% na lang yung actual implementation, sabi yan ni Ping Lacson, ng project. Yung 60% pinag-ati-atian, pero mas malaki sa politiko. You see, ang worst mga kababayan, kung 100% ninakaw, ghost project ko, yan ang matindi. Yan ang sinasabi rito ni Ping Lacson. Sumobra niya. Ito na yung resulta, mga kababayan, ng tumbong sa Pangulo at expose ni Ping Lacson. 10 mga executives sa DPWH Engineering District Office sa Bulacan tinanggal. Ito yung na-discover, mga kababayan, ng ating Pangulo na ininspeksyon niya noong Wednesday. 55 million ghost river wall project sa Barangay Baliwag, Bulacan. So sabi rito, 10 officials from the DPWH 1st District Engineering Office in Bulacan have been relieved from their post pending an investigation into the alleged ghost projects in the province, sabi po ni Secretary Manuel Bunuan ng DPWH. Bakit niya Mr. Maravillas hindi pa tinatanggal ng ating Pangulo si Secretary Bunuan? May tiwala pa yung ating Pangulo kay Bunuan. At siya ngayon ang inatasan. And in fact, siya yung Bunuan po yung nag-provide ng lista itong mga 15 na contractors sa zona ng ating Pangulo. So meaning, credible yung mga information na kinuha, present sa ating Pangulo ni Bunuan, kaya hindi pa siya tinatanggal. Itiwala pa yung ating Pangulo. Wala siguro pang nakikita yung ating Pangulo na si Secretary Bunuan nagkinabang din. Kasi ang mga direktang nalilink dito, yung mga district engineers at saka regional directors. Di ba? At ito pong mga flood control projects, hindi lang ito nangyari, yung mga ghost flood control projects sa panahon ng ating Pangulo, administrasyon, kundi maging yung previous administration. Matagal na to. Yan po, report ng tawag dito, Philippine Star. Philippine Star, anong pizza yan? January 4, 2019, House probe uncovers 332 billion flood fund scam. Yan Ombudsman starts probe on flood control scam. January 10, 2019. The Office of the Ombudsman has started its own investigation into the alleged multi-billion peso flood control scam under the Duterte administration, sabi po ni dating House Majority Leader Rolando Andaya. So yan mga fund scam sa flood control, matagal na po na nangyayari.
You see? Ito yung result ng panunuro, paninisi ng mga DDS sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinisisi po yung ating Pangulo. Kasi despite daw sa mga flood control projects ng Marcos administration, binaba pa rin. Ayun, pinaimbestiga ng ating Pangulo. Damay-damay lahat. You see? In-expose ng ating Pangulo sa SONA, finalo up. Mga kababayan sa press conference, ni-launch yung sumbong sa Pangulo, daming nagsumbong. At ngayon, sinundot ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech sa Senado. O di nagkanda litsi-litsi na po. Diba? Sumabog ngayon sa kanilang pagmumukha. O ito, si former DPWH Secretary Babe Singson sa interview ngayon ng DCRH, sabi niya, tama ang sabi ni Senator Ping, kontrolado na ngayon. Masyado ng kontrolado ngayon masyado ng mga politicians, mapa congressman, senador, gobernador, mayor, at mga district engineers, which is the pain point of DPWH now. Kaya yung mga nagmamalinis na mayor po at gobernador, manda kayo, madadamay kayo. Hindi lang yung mga congressmen at senator, may mga mayor at governor din. Sabi yan mga kababayan ni dating DPWH Secretary Babe Singson. He recalled that during the Aquino administration, strict safeguards were in place to prevent abuse. District engineers could only approve up to 50 million pesos worth of projects, while anything bigger required approval from the DPWH Central Office. Pero anya ngayon, sabi ni Singson, the threshold has ballooned to 150 million pesos for district engineers and 400 million for regional directors, effectively removing central oversight. Singson also pointed out that in the 2025 budget process, which is the Senate hearing, the DPWH submitted 900 billion pesos NEP or National Expenditure Program approved by the Cabinet, DBM, and President Marcos, but Congress inflated it to 1.1 trillion pesos. He said 250 billion pesos was carved out and replaced with new insertions, further cutting funds for legitimate projects such as right-of-way payments. Walang feasibility studies, walang pinagbasihan, basta lumabas na lang sa GAA. Ang dali-dali niyan i-trace. Kung ako, pananagutin ko yung district engineers at yung nag-approve. Singson urged President Ferdinand Marcos Jr. to take decisive action by suspending all flood control projects and ordering a thorough review, noting that despite ballooning budgets, flooding remains a perennial problem. He also called for the removal and possible prosecution of district engineers who allow ghost or substandard projects. Hindi mangyayari yan kung hindi pumayag ang district engineers. Damay mo na sila. May paper trail naman. Kasuhan na, plunder lahat yan. At saka COA, kapag hindi nag-inspection yung COA at ginood time na lang, goodbye ka. Yan pa mga sabuatan yan, pero hindi man yan mangyayari kung walang bendisyon yung mga politiko. Congressman, mayor, gobernador, pati senador. Sabi yan ni Ping, may mga sabitan niya ang kinabang na hindi lang congressman kundi senador. Dito na magkakaalaman mga kababayan. So papunta pa lang tayo sa exciting part mga kababayan sa naging expose ng ating Pangulong Bongbong na finalo up ni Ping Lacson. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung mga bagong product namin. Ito yung bagong product namin na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. Pwede kayong magnegosyo nito mga kababayan. Paturo lang kayo pa-orient sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Be healthy and be wealthy. Yan po. Sa mga mahilig naman po, mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika.